Hindi biro gawin tong scale model na to. Ilang gabing nagpupuyat at ilang beses rin akong nakatulog habang nakaupo lang. At sa episode na to, makikita nyo kung gaano nga ba kahirap at kadetalyado ang paggawa ko ng scale model na to. Pero bago tayo magpatuloy, eto muna ang mga nangyari nung May 9, kung saan nakatanggap ako ng isang parangal na hindi ko inaasahan. Dahil kung babalikan natin yung unang vlog ko, eto na talaga yung araw na gagawin ko na yung plate namin sa history. At eto yung dahilan kung bakit hanggang ngayon kinakram ko pa rin yung ibang plate katulad nito. Kaya hindi ko talaga in-expect na mangyayari to. At isa pang award kasama ang mga kagrupo ko. Tumigil muna ako ng 2 araw para makapag-focus sa pag-review dahil meron kaming paparating na final exam sa panahong yun. Pero teka, paano ko nga ba binuo ang scale model na to? Okay, a quick story lang bago natin ipagpatuloy. Ito yung huling clip na na-save ko bago tuluyang masira yung phone. At sa totoo lang, ang dami kong nakuhang clip habang binubuo ang scale model na to. At kagaya nga ng sinabi ko nung episode 1, inulit ko lang yung proseso hanggang sa nabuo ko na itong scale model na to. Correction, hanggang sa nabuo ko na ang lower part ng pagoda, the 3 square terraces. At siguro napapatanong rin kayo kung paano ko nga ba ginawa ang upper part ng pagoda na binubuo ng 6 na bahagi. Ang ginawa ko ay nag-cut lang ako ng iba't ibang sukat ng mga bilog gamit ang Sintra board. Itong clip na to ay reference lamang kung paano ginawa ang nasabing bilog. At pinagpatong-patong ko lang to sa kung anong hugis na meron ang upper part ng Swizigon. At gumamit lang ako ng liha para kuminis at hindi na makita yung pinagdugtungan ng mga Sintra board. At itong bilog na to, yan yung unang ginawa ko na hindi tugma sa hugis ng inverted bowl. At yan din yung nagsisilbing trial and error sa paggawa ko sa upper part ng Swizigon. At sa maniwala ka man o sa hindi, ilang araw ko rin tong pinag-isipan. Kaya masasabi ko talagang hindi biro gawin tong scale model na to. At dahil nga nabuo ko na ang main structure ng pagoda, itutuloy naman natin ang paggawa ng mga detalye nito, ang railings ng 3 terraces. Nagpalit lang muna ako ng blade para mapabilis yung pag-cut ko sa pagitan ng bawat railings. At eto na nga yung itsura niya. Nagpalit ulit ako ng blade para naman iporma yung balustrade railings ng pagoda. Medyo matagal-tagal ko din tong ginawa dahil madami at ang liliit pa ng mga to. Kaya hindi talaga maiwasang sasakit ang daliri mo kapag ikaw ang nasa posisyon ko. At eto nga ang kagandahan kapag meron ng detalye ang pagoda, lalo na sa part ng shading. Dahil dito mas nabibigyan ng buhay at mas lumalabas pa ang pagiging realistic nito. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nung natulog muna ako dito sa lamesa. May 17, gagawin ko naman ang mga detalyeng nakapalibot sa pagoda. Kaya nag-cut na ako ng marami dahil 20 ang kailangan sa bawat gilid ng pagoda. At dahil 4 ang gilid nito, kaya umabot ng 80 piraso. At dinoble ko pa para gawin ang base na to. At ganito nga kadami kapag pinagsama-sama ang lahat ng to. At gumawa na din ako ng hawakan para hindi na ako mahirapan sa pagliha. Pero yun ang akala ko dahil sa napakaliit ng mga to. At dito ko talaga masasabi sa part na to kung gaano kahirap at kadetalyado ang paggawa nitong scale model. Dahil sa kasalukuyan, 5 pa lang ang nagagawa ko. Kaya ginawa ko muna ang karugtong sa upper part ng Swizigon, ang banana bud. At naglinis na din ako ng lamesa para iliha ulit ang scale model. Madilim na kasi sa labas dahil alas 7 na sa mga oras na yon. At kaya may garbage bag dahil napakaalikabok ng paggawa nito. At pagkatapos, tinuloy ko na ang pagliha sa maliliit na detalye bago ako matulog.
4 na oras lang ang tulog ko pero pinagpatuloy ko pa rin dahil hindi ko alam kung kailan matatapos to. Kaya nagtimpla na lang ako ng kape para labanan ang antok. (9:46 AM), napabili ulit ako ng liha dahil napudpud na yung ginagamit ko. Sinabay ko na rin ang pagbili ng yellow at gray na spray paint. At nung pag-uwi ko, sinapawan ko lang ulit ng liha at nagpatuloy sa paggawa. 12:00 ng tanghali, naglagay lang ako ng tape sa base dahil kukulayan ko na to. At actually, eto ang kauna-unahang beses na gumamit ako ng spray paint sa sarili kong project. Kasi dati, nakikita ko lang tong ginagamit ng iba't ibang artist. At eto na nga ang itsura pagkatapos makulayan. Pinatuyo ko na muna bago tinanggal ang mga tape. At sinunod ang ikalawang kulay. At gumawa na rin ako ng harang para hindi kumalat ang kulay gray. Alas 12 ng madaling araw nang sinimulan kong pinturahan ang 4 na stairways at iba pang bahagi ng pagoda na kulay pula gamit itong acrylic paint. At pagsapit ng alas 2, ay minabuti ko munang magpahinga dahil meron pa akong pasok. Pero teka, napansin nyo rin ba yung kulay sa ginawa kong pagoda? Masyadong dilaw kumpara sa orihinal. Pero base coat pa lang yan dahil nung pag-uwi ko galing eskwela, bumili ulit ako ng panibagong kulay, ginto. At nung sinubukan ko, bigla na lang naging brown. Ginto naman ang nakasulat, kaya ang ginawa ko, hinaluan ko na lang ng dilaw para magkulay ginto. Tinanggal ko na lahat ng tape at hinayaan ko muna itong matuyo. Mag-aalas 12 ng gabi ay bumalik ulit ako sa itaas para ituloy ang pag-spray. Kailangan ko itong gawin para ma-finalize na ang finish ng model. At mag-aalauna ng madaling araw nung nagpahinga muna ako.